Ang nakaraan. Hindi makapaniwala ang lahat sa Fairdium na talagang nagkaroon ng posisyon ang ating bida sa kabisera. Dahil si Ghislaine na ngayon ang kumakatawan sa hilaga ng Luthania Kingdom, sa kanya dadaan ang lahat ng tulong sa buong hilaga. Nang makabalik naman ang ating bida sa kanyang teritoryo, ang oras sana para makahinga na siya ng maluwag ay biglang naputol ng isang matinding pagsabog, na hindi malaman kung sila ba ngayon ay dinidigma na o kung ano paman. Pagpapatuloy. Nagmamadali ang lahat sa buong Fenris Estate, na malapit sa kastilyo ng kamahalan. Sa bawat sulok, makikita ang mga manggagawa na nagbubuhat ng mga materyales at naglalatag ng matibay na pundasyon para sa mga bagong gusali. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamadali, may isang bahagi ng lugar na tila ba'y pinabayaan at tahimik. Doon, nakahiga si Alfoy, nakasuot ng basahang balabal, at pinagmamasdan ang langit. Nako, gumagaan-gaan na ata ang buhay natin, ano? Bulong niya sa sarili, habang ngumunguya ng damo. Ang iba pang mga salamangkero, na nakakalat din sa damuhan at nakasuot ng kaparehong sira-sirang kasuotan, ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa paningin ng sinumang makakadaan, hindi sila mukhang mga iginagalang na salamangkero mula sa isang tore ng mahika, mas hawig sila sa mga simpleng manggagawa na nagpapahinga sa gitna ng konstruksyon. Ito na ngayon ang mga itsura ng grupo ni Alfoy. Mukha na silang gaskosan dahil sa mga trabaho nila ngayon. Para kay Alfoy, ang sandaling iyon ay simbolo ng kalayaan. Sana wag na lang bumalik ang kamahalan, bulong niya, at muling sumang-ayon ang mga kasamahan niya. Dahil sa mga sandaling ito napakapayapa ng buhay nila habang wala ang ating bida, pero hindi nila alam ay nakarating na sa lupain ang tinuturing nilang halimaw. Oo nga, sana nga, pagsang-ayon ng mga kasama nito. Mula nang umalis ang kamahalan, naging payapa at maluwag ang lahat. Kahit na natuto na sila sa gawaing konstruksyon, hindi pa rin nila maiwasang mainip sa paulit-ulit na gawain. Kaya naman, sinamantala nila ang sandaling ito para mag-usap at magtawanan, umaasang sana ay tumagal pa ang kanilang simpleng kaligayahan. Baka na-aksidente yon sa kabisera, sabi ng isa, dahil matagal-tagal na rin silang walang naririnig na balita tungkol sa ating bida. Oo, alam mo naman ang ugali niya, baka nakabangga ng mataas na opisyal, at pinapatay na, dagdag ng isa pa, na talagang gusto na ng mga ito na matapos ang buhay ni Ghislaine para magkaroon na sila ng kalayaan. Malay mo, napugutan na ng ulo yun. Biro naman ng isa pa. Nako, ang sarap sa pakiramdam kapag narinig mo yan. Sabay-sabay silang nagtawanan, at nag-usap-usap pa kung paano sila tatakas kung sakaling mabalitaan nilang pumanaw na nga ang kanilang kamahalan. Bagamat alam nila na imposible itong mangyari, masarap pa rin isipin ang mga ganitong bagay, lalo na't ito lang ang kanilang libangan sa gitna ng pagkabagot, iyon ay ang mag-isip ng hindi maganda patungkol sa ating bida. Dahil sa wala tayong ginagawa, laro tayo. Tanong ni Alfoy. Sige, sagot ng mga kasamahan niya, na agad na umayos ng upo. Ang mga inosenteng salamangkerong ito, na dati walang kaalam-alam sa sugal, ay natutong tumaya at maglaro simula nang mawalan sila ng taya at masangkot kay Claude. Ngunit may isang salamangkero na nag-aalala. Hindi ba nagrereklamo na yung bagong-bago nating overseer na masyadong mabagal ang trabaho natin? Hindi ba dapat magtrabaho na tayo ngayon? Tanong niya, wala siyang karapatang utusan tayo. Siya lang ang bago rito, ha? Hayaan mo, ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Alfoy. Anong kinatatakutan niyo? Sagot ni Alfoy, na puno ng kumpiyansa. Bagamat si Lowell ang may kapangyarihan sa buong Fenris Estate, alam ni Alfoy na hindi siya kayang basta-basta utusan. Siya ang kinikilalang kahalili ng tore ng mahika at pinuno ng sangay nito sa Fenris. Wala ni isa, maliban sa kamahalan, ang may kakayahang utusan siya. So, anong laro ngayon? Odd o even? Tanong ni Alfoy. Odd o even na lang, para madali. Sagot ng isa, sige, ako muna. Agad na kumuha si Alfoy ng 4 na barya, inalog-alog ito sa kamay, at pagkatapos ay inabot ang kanyang kamao. Hula na kayo, odd o even, sabi nito, na talagang natuto na itong magsugal dahil kay Claude. Nag-isip sandali ang isang salamangkero bago sumagot. Even, oo, even, napangisi si Alfoy. Ha, kapag 4 na barya, karamihan odd ang pipiliin. Alam mo na, pero talagang even ang sayo. Oo, sige na, tingnan na natin kung ilan yan. Sandali,
Nagsasalita pa ako. Sigurado ka na sa sagot mo. Oo, even. Binibigyan na kita ng pagkakataon na magbago ng isip, tanga. Sigaw ni Alfoy, sabay tawa nito. Agad na nag-aalala ang salamangkero. Naku, nagsisimula na naman siya. Talaga naman, nawawala sa sarili ang taong ito paminsan-minsan. Ang pera na hawak niya ay pinag-ipunan niya mula sa pagtulong sa mga residente. Wala kasi siyang sweldong nakukuha, parang alipin lang sila, kaya't problema kung mawawala ang pera niya ng ganito. Kung matalo ako, wala na akong pang-inom. Hindi ako pwedeng matalo, sabi ni Alfoy, na talagang kaawa-awa na ang lagay ng mga ito, dahil talagang tunay na alipin ang kanilang kalagayan, nagtatrabaho ng walang sweldo, tanging bigay at mga bayad lamang ng mga mamamayan ang pinagkukunan ng pera ng mga ito. Habang magkatitigan ang dalawa, naghihintay ng pagkakataon, biglang may dumating na salamangkero na nagsisilbing tagabantay. Hingal na hingal siyang sumigaw, bumalik na ang kamahalan. Sigaw nito sa kanyang mga kasama. Nagkatinginan ng mga salamangkero, pagkatapos ay agad na yumuko ang kanilang mga ulo. Tapos na ang sandaling kaligayahan. Panahon na naman para magtrabaho ng husto, magiging impyerno na naman ang buhay natin, sabi ng mga ito na talagang yamot na sa buhay nila rito. Napaayos si Alfoy ng tayo, at may malungkot na ekspresyon sa mukha. Halika na, trabaho na tayo. Dali, habang nagmamadaling tumayo ang mga kasamahan niya, lihim niyang ipinasok ang mga barya sa kanyang balabal. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa buong lugar. Inay ko, ano yun? Sigaw ni Alfoy, na talagang nataranta ito sa takot at pagkagulat. Mula sa direksyon ng kastilyo, may umakyat na malaking apoy. Napakunot noo si Alfoy, sinusubukan tukuyin ang pinagmulan nito. Ha! Ano yan? Sa lab ni Vanessa yan? Sambit ni Alfoy sa sarili na nagtaka bakit may pagsabog sa lab ni Vanessa. Dahan-dahan, ang maitim na usok at apoy ay kumalat, nilalamon ang buong paligid. Ang mga residente ng estate na nagdiriwang kanina ay napatingin din sa kastilyo. Sa gitna ng kasiyahan, anong klaseng aksidente ito? Tinukoy ni Ghislaine ang lokasyon ng pagsabog, at biglang namutla ang kanyang mukha. Vanessa, mabilis na sabi nito, na may pag-aalala. Walang duda, ang pagsabog ay naganap sa Magic Lab sa tabi ng kastilyo ni Ghislaine, ang lab na itinayo para sa pagsasanay ni Vanessa. Sa isang iglap, napuno ng usok at apoy ang paligid ng kastilyo. Ang mga residente, na kanina'y nagbubunyi sa pagbabalik ni Ghislaine, ay napalitan ng pag-aalala at takot. Ang dating masayang pagdating ay nabahiran ng matinding trahedya. Inilipat pa nga nila ang mga runestones doon. Bulalas ni Ghislaine. Para matulungan si Vanessa, na may kakulangan sa mana, inilagay ni Ghislaine ang mga runestones sa paligid ng laboratorio. Ang layunin ay magamit niya ito sakaling mahirapan siyang mag-cast ng spell. Buwisit it, bilasan mo pa. Hinimas niya ang kabayo at nagsimulang sumugod papunta sa kastilyo. Alam niya na ang lakas ng mana na. Kanyang naramdaman ay hindi biro. Malinaw na ginamit ang kapangyarihan ng mga runestones. Kung sumabog lahat ng mana mula sa mga runestones ng sabay-sabay, magiging abo ang buong paligid ng kastilyo. Pag-aalala ni Ghislaine, dahil hindi pa tuluyang nabubuo ng mahusay ang Fenris ay mukhang mawawasak na ni Vanessa ito sa kanyang pagsasanay. Ang iba pang mga tagapamahala, na naguguluhan sa biglaang pangyayari, ay sumunod sa kanya. Pagdating ng ating bida sa pinangyarihan, kung saan nag-aalab ang apoy, gulo na ang lahat. Ang laboratorio ni Vanessa ay dinisenyo na may mga karagdagang gusali sa paligid ng pangunahing gusali. Ang apoy, na nagsimula sa gitna, ay sandaling hamina pero mabilis na kumalat sa mga katabing istruktura, kaya lalo itong lumaki. Tumakbo ang mga tao, desperadong sinubukang patayin ang apoy. Palakol, magdala kayo ng palakol. Unahin nating sirain ito. Ang iba naman, magdala ng tubig at buhangin. Ngunit ang apoy ay hindi madaling apulahin. Sa halip, lalo pa itong lumaki. Lowell, sigaw ni Ghislaine habang bumaba mula sa kanyang kabayo. Kamahalan, si Lowell, na isang balisa sa pagdidirekta sa mga tao, ay gamaan ang pakiramdam nang makita si Ghislaine. Anong nangyari? Hindi ko alam. Bigla na lang sumabog ang lab ni Vanessa, paliwanag ni Lowell sa biglaang kaganapan. At si Vanessa, tanong naman ni Ghislaine na may pag-aalala na baka namatay na si Vanessa.
Sa tingin ko, nasa loob pa siya, sagot ni Lowell na kabang-kaba. May nasaktan ba? Sa tingin ko po, wala. Siniguro namin na walang sinuman, maliban kay Lady Vanessa, ang makakalapit sa lugar na ito. Kahit paano, mayroon siyang kaunting kaginhawaan. Bumantong hininga si Ghislaine. Nasaan ang mga salamangkero? Tanong nito dahil hindi niya matano sila Alfoy sa paligid. Na nasa construction site sila ngayon. Ipunan silang lahat dito. Dali, sigaw ni Ghislaine. Wala pa ring maayos na pasilidad sa pagpatay ng sunog sa Fenris Estate. Naging masyadong malaki na ang sunog para apulahin ng mga tao lang. Ang paggamit ng mahika ang pinakamahusay na paraan upang kontrolin ang apoy sa ngayon. Ang laboratorio ni Vanessa, na nasusunog, ay nagsimulang gumuho. Papasok ako para ilabas si Vanessa. Tinanggal ni Ghislaine ang kanyang coat at naghanda na pumasok sa gumuguhong gusali. Sa sandaling iyon, isang matinding sigaw ng babae ang umalangaw mula sa loob. Wind blast! At isang tunog ng hangin ang napakabilis na dumaan. Ang mga bumabagsak na debris ay biglang natangay sa iba't ibang direksyon ng isang malakas na bagzo ng hangin. Yumuko kayo. Ano ito? Bakit lumilipad dito? Natakot ang mga tao na nakapaligid, at sila'y yumuko at nagtago. Sinalag ni Ghislaine at ng kanyang mga kasamahan ng mga lumilipad na debris, pinuprotektahan ang mga tao. Matapos hamina ang paglipad ng mga debris, isa pang malakas na sigaw ang lumabas mula sa loob ng gusali. Water strike, at tunog naman ng tubig ang maririnig ngayon na mula sa isang babae na nasa loob, na patuloy na gumagamit ng mga mahika. Sa pagkakataong ito, mga haligi ng tubig ang bumulusok mula sa iba't ibang lugar. Dahil sa sunog, maganda ang paggamit ng tubig. Ngunit ang lakas ay hindi kontrolado, at ang mga haligi ng tubig ay napakalaki. Ang malalaking bagzo ng tubig ay tumama at nagbasag ng mga debris, na kumalat muli sa paligid. Sumigaw si Ghislaine. Itigil mo yan. Sigaw ng ating bida na puno ng awtoridad. Umatras ang mga residente sa mas ligtas na distansya, at ang mga mersenaryo na kasama ni Ghislaine ay nagsusumikap na salagin ang mga debris. Anong gagawin ko? Mukhang na-realize ng taong nag-spell sa loob ang sitwasyon, at sumigaw siya. The spell. Sambit nito para patigilan ang kanyang mahika. Sa isa pang sigaw, ang mga haligi ng tubig ay unti-unting kumalat at nawala. Ang apoy, na sumikop sa maraming gusali, ay tuluyan ng namatay, nag-iwan ng mga natitirang basa at gumuho na mga istruktura. Ang mga maliliit na lawan ng tubig ay kumalat sa paligid. Ang mga maliliit na apoy ay namamatay habang natatangay ng tubig. Si Ghislaine at ang kanyang mga kasamahan, na basang-basa, ay nagkatinginan. Para silang mga basang sisiyo, at wala ni isa sa kanila ang makapagsalita, dahil sa mga nangyari. Sa sandaling iyon, isang babae ang gumapang mula sa mga debris ng gumuho na gusali. Patawad po. Nagkasala ako ng malaki. Nararapat akong mamatay, sabi nito sa ating bida. Ang babae, na umiiyak at tumutulo ang sipon at luha, ay napakapangit ng itsura. Ang kanyang buhok ay basa at nakakalat na parang seaweeds, at ang kanyang mukha ay puno ng itim na uling. Ang natitirang piraso ng kanyang damit ay may mga pira-piraso ng runestones na nakasabit, na nagpapalabas ng mahinang ingay. Tinitigan ni Ghislaine ang hindi makilalang figure, at sa wakas ay nagsalita ng naguguluhan. Vanessa, tanong nito sa babaeng kanyang nakita. Papatawad po, pasensya na po. Nagkamali po ako at nagdulot ng gulo sa lahat, iyak nito. Kahit tinanong siya ni Ghislaine, nakayuko lang ang babae at patuloy na umiyak. Talaga bang si Vanessa ka? Opo, ako po si Vanessa. Ako po ang nakakainis na babaeng iyon, patuloy sa pag-iyak nito. Ayos ka lang ba? Pag-aalala ni Ghislaine. Ayos lang po ako. Talagang pasensya na po. Si Vanessa, na tunay na nagsisisi, ay patuloy na umiyak habang nakahiga. Mukhang hindi niya alam kung sino ang kausap niya. Kung iisipin, dahil sa kanyang pagiging mahiyain, natural lang na siya'y maging balisa matapos magdulot ng ganoong klaseng insidente. Kumalma ka at sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Ano to? Nagkamali po ako dahil hindi ko po makontrol ng maayos ang mana ko. Pasensya na po, paliwanag nito. Hindi mo na control ng maayos. Tumagilid ng ulo si Ghislaine.
Bagamat limitado ang mana ni Vanessa, wala siyang katapat pagdating sa teorya ng mahika. Hindi ba't nagawa niyang mag-execute ng isang malaking trap spell na tanging isang archmage lang ang magtatangkang gawin? Kaya nagtataka ito ngayon sa kung anong sinasabi ni Vanessa na hindi nito magawang kontrolin ang kanyang mana. Mahirap paniwalaan na ang isang katulad niya ay magkakamali ng ganito. Paano ka nagkamali ng ganyan? Tigilan mo na ang pagiyak at ipaliwanag mo sa akin ng dahan-dahan, utos ng ating bida pero malumanay ang boses nito. Matapos ang ilang paghikbi, pinakalma ni Vanessa ang kanyang boses at nagsimulang magpaliwanag. Dahil ito ang una kong pagkakataon na subukan ang mahika, gusto kong siguraduhin na perpekto ito, kaya gumamit ako ng napakaraming runestones. Inilagay ko ang spell, inayos ang mana waves, pagkatapos ay binago ko ang structural dynamics para ma-transform ang spatial form at coordinates. Patuloy itong nagsalita ng nagsalita para magpaliwanag sa mga detalyado niyang ginawa. At sa wakas, nagawa kong maabot ang 6th circle spell, paliwanag ni Vanessa, na naabot na pala nito ang mataas na antas ng lakas sa mahika. Gaya ng inaasahan mula sa isang salamangkero, ipinapaliwanag niya ang kanyang mga dahilan, ngunit walang maintindihan ng ating bida sa mga sinasabi ni Vanessa. Gayunpaman, may isang salita na tumatak at nakuha ang atensyon ni Ghislaine. At iyon ay ang 6th circle. Bulalas ni Ghislaine sa gulat. Ang maabot ang 6th circle ng ganoon kabilas, ay isang kamangha-manghang talento na nagbigay sa kanya ng panginginig, dahil ang kapantay na ngayon ni Vanessa ang Tower Master ng Magic Tower na pinanggalingan nito, at nagawa niya iyon ng mabilis na panahon. Hahaha, 6th circle. Narating niya ang 6th circle. Tuwang-tuwa na sabi ni Ghislaine, dahil mas lalong magiging nakakatakot na ang puwersa ng kanyang hukbo ngayon, dahil sa lakas na narating ngayon ni Vanessa. Ang buong insidente ng pagsabog ng mga gusali ay nawala sa isip ni Ghislaine. Hindi siya mapigil ang tumawa, hindi inaalintana ang mga tao sa paligid. Si Vanessa, na humiikbi at nakayuko, ay biglang naramdaman na may kakaiba. Masyado siyang balisa para mapansin ito, ngunit, ang boses na kausap niya ay hindi si Lowell, ang Chief Overseer. Teka, sino ang kausap ko ngayon? Tanong ni Vanessa, dahil hindi pa niya matano ng malinaw ang ating bida. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Cross-close niya ang kanyang mga mata para lumino ang kanyang paningin at tumangala ulit para makita ang isang pamilyar na mukha. Kamahalan, sigaw nito na gulat sa kanyang nakita. Nakatayo si Ghislaine, basang-basa, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Na para bang siya ang nanakop sa buong mundo. Hindi na talaga mapipigilan ang patuloy na paglakas ng puwersa ngayon ni Ghislaine, dahil ang kanyang mga pangunahing salamangkero ay talagang mas lalo pang lumakas. Mukhang mahihirapan na ang mga kalaban na talagang pabagsakin ang teritoryo ng ating bida. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!